Taichi, sino ka? Ma! Hey, Kalokohan. Bukas, ikakasal ka lang sa pamilya Ramos. Ngayon, pumasok ka sa bulwagan ng mga ninuno. Ninakaw ang mahalagang aklat. Ano ba talaga ang gusto mo? syempre, para maging pinuno. Sabi ng ating ninuno, basta matutunan ang pagputok ng dalawang mundo, hindi lang ang pinuno ng bituin, pati na ang pinuno ng agila, kaya ko rin gawin. Asa ka pa? Sa buong mundo, walang babaeng pinuno. Isa pa, ang ikalawang libro ng pagputok ng dalawang mundo ay nasa agila. Kahit makuha mo ang unang libro, anong silbi niyan? Ako lang ang anak ninyo. Ayaw niyo kong gawing pinuno. Pero ang kuya, isang tagalabas ang itatalaga niyo. Hindi ako papayag. Ang babae para lang ikasal. Ang anak na ikinakasal ay parang tubig na ibinuhos. Sa huli, ikaw ang magiging tagalabas. Kahit ikasal ako, hindi na ba ako anak ninyo? Sa buong mundo, Ilang lalaki ang kaya akong talunin. Kahit kayo, hindi niyo masasabing siguradong mananalo. Tumigil ka! ganyan ang mundo. Babae ka lang. Ang maging mantirigma ay nakakahiya na. Gusto mo pa maging pinuno? Nag-e-ensayo lang ako para patunayan ang sarili ko. Kung ang pamilya Ramos ay ayaw sa akin dahil marunong akong lumaban, ang kasal na to, ayaw ko na rin. Anong sabi mo? Ulitin mo nga! Sabi ko, ayoko na magpakasal. Gusto ko maging pinuno. Ipapakita ko sa lahat na kaya ring tumayo ng mga babae. Sujiyo! Kuro! Kuro? Bunso? Kuro, kalma lang po. Maupo muna tayo. Mag-usap po tayo. Te, ayoko lang po habang buhay na magisunod-sunuran sa iba. Hanggang sa di ko nakilala ang sarili ko. Bukas, ikakasal ka. May kailangan pa akong ihanda para sa pista ng katanyagan ng kuya mo. Kaya hindi ako makakadalo sa kasal mo. Ano sabi niyo? May mga bagay na mas mahalaga para sa pagpapatuloy ng bituin. Kailangan mong isipin ang kabuuan. Opo. Pinuno. Dahil itakasal na ako, hindi na po ba ako ang anak ninyo? Nag-ensayo lang ako para patunayan ang sarili ko. Ipapakita ko sa lahat na kaya rin tumayo ng mga babae. Miguel, kuning ang imbitasyon sa pista ng katanyagan. Sumama ka sa samahan ng Agila. Pasensya sa pag-aantay. May hihingin sana akong pabor. Nais kong hiramin ang sa inyo ang pagputok ng dalawang mundo, ang ikalawang libro. Ganito na lang. Ang espesyal na galaw ni Kuya, ang kamay ng bundok. Ako, matagal ko na yan hinahangaan. Kung ipapalit nyo yan, ako na ang bahala na ibigay sa inyo ang ikalawang libro. Pagputok ng dalawang mundo. Iyan lang ang hiling ni Lou. Mag-aasawa na siya. Kailangan kong makuha to para sa kanya. Salamat, Kuya. Walang anuman. Ma'am, apala po si Don Antonio sa pista ng katanyagan ni Miguel. Siya, kung ayaw niyang pumunta, edi wag. Wala nang ipapaliwanag. Utos po ito ni Don Antonio. Ipapasa niya raw po sa inyo. Itapo mo! Ayoko!
Tara na! Anak, ang daan mo, sa'yo na. Congrats! Miguel, Nayon, sinong nais mong kalabanin muna? Guro, ako po, gusto ko pong kayo kalabanin. Alagad laban siguro? Nag-aakas ba siya? Ano ba talagang binabalak ni Miguel? Ewan ko. Walang galang. Sige. Kung ganon, lalabanan kita. Salamat po, Guro. Yukot sa langit! Ang lupit ng atake mo! Hindi mo ba alam, Guro? Ang pinakamahusay na paraan para sumikat ay ang tiyakin na ang guro iyuyurakan. Wala kang modo! Gusto mo kong gawing tulay para sa'yo? Masyado ka pang bata. Yukot sa magulang! Walang tama ang kamay ng bundok. Sa hawak ko na to, laban kay Antonio, kaya ko nang umatake at magdepensa. Di mo ko tinuruan ang kamay ng bundok. Kaya kinuha ko na lang. Matatapos na? Yumuko! Yumuko ulit! Ma'am, sa wakas, nagbalik ka na. Magaling na pamangkin. Hindi ka ata dapat narito. Anak lang ang nagpapaalam sa ama. Anong pakialam mo? Marilu de la Cruz, isa ka ng asawa ng iba. Ayon sa patakaran, bawal kang pumasok. Ako lang ang anak niya. Kung di ako, sino pa ang magdadalamhati para sa tatay mo? May anak siyang si Miguel. Kung wala, may mga alagad pa. Hindi pa sa'yo ang turn, isang anak na may asawa na. Walang makakapigil sa akin.
Tama na! Ang babeng kasal na, bawal sa dambana, di mababanggit sa talaan, pataharan yan. Paano kung di ko tanggapin ang patakaran? Ang lakas ng loob mo! Bawal sa dambana, di mababanggit sa talaan. Bawal sa dambana, di mababanggit sa talaan. Bawal sa dambana, di mababanggit sa talaan. Pulso! Dugo sa dambana, hindi makapagpahinga. Gusto mo bang hindi mapahinga ang ama mo? Subukan mong pumasok. Ma'am. Anak, Miguel Season! Basagin ang mangkok! Ilabas ang bangkay! Ang nawala sa ama ko sa laban, bilang anak niya, babawiin ko lahat. Ang anak na may asawa na ay parang tubig na ibinuhos. Tama. Nakasawa ka na. Kaya sa iba ka na. Kasalanan ng tatay mo, walang anak na lalaki. Ikaw lang ang walang kwentang anak niya. Patay na si Antonio. Wala nang takapagmana ang De La Cruz. Ang pamilyang wala nang takapagmana, ano pa ba ang magagawa nila? Mary Lou, isa ka ng Ramos. Ang ama mo, wala nang kinalaman sa iyo. Isa pa, ayaw naman ng tatay mo na madamay ka sa gulo. Gusto ng tatay ko na payapa ang buhay ko. Pero, kung hindi ako makakaganti, ang buhay ko ay hindi mapapayapa. Sa De La Cruz lang ang sa De La Cruz. Isa ka ng asawa. Wala kang karapatan. Ma'am, ganyan talaga. Hindi mo sila kaya mag-isa. Ito ang karangalan. At ang samahan ng bituin ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi ko hahayaang ang yaman ng De La Cruz ay mawala sa kanya. Tatay Ben, may pag-asa pa ba ako? May isa pa. Maging monghe. Ang pagtatalaga. Ang paglalakbay ng mag-isa. Habang buhay na mag-isa. Bawal mag-asawa. Bawal magkaanak. Isang De La Cruz sa buhay. Isang De La Cruz sa kamatayan. Lou, huwag kang masyadong malungkot. Alam mo ba ang pagtatalaga? Lou! Huwag mo kong takutin! Lou! Si tatay, may paraan pa tayo! Huwag mo kong iwan!
Pero si tatay, Ang pinakagusto ni tatay ay makita kang may masayang pamilya. Siguradong ayaw niyang makita na pumunta ka sa ganitong landas. May paraan tayo. Ang sa tatay, babawiin natin. hayaan mo ko mag-isa. Pag-iisipan ko. Sige. Utos ito ni Don Antonio na ibigay ko mismo sa inyo. Lou, alam kong tama ka. Wala akong magawa. Hindi ko mabago ang mundo. Sayang lang ang galing mo. Ibinenta ko ang kamay ng bundok para sa Agilas huling kabanata para sa'yo. Kapag dumating ang araw na gusto mong labanan ng mundo, isipin mo ito. Ang huling tulong ko. Miguel Sison. Biglang ginamit ang kamay ng bundok. Don Antonio. Tinamaan sa vital point. Dahil pala sa akin, siya na rin lang. Lou! 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 May usapan tayo. Alang-alang na lang sa paghihintay ko sa'yo. Buksan mo na ang pinto! Lou! Pinuno, maligayang pagdating. Pinuno, matagal na po kayong hinihintay. Maupo po kayo. Hindi ba't pulong ito ng samahan ng bituin? Bakit siya nandito? Magbabago na ba ang lahat? Wala akong pake kung sinong nasa taas. Basta't sinong manalo, sa kanya kami. Come on! Utos ng pinuno! Dahil sa pagtanggap ng pinuno ng Agila, si Miguel Sison ay nangangakong pamunuan ang bituin na sumapi sa Agila. Mula ngayon, wala nang bituin. Agila na lang. Buwakan ng bituin! Punong bituin, si Miguel Sison. Kasamang mga alagad, nagpupugay sa pinuno! Nagpupugay sa pinuno! Bakit hindi kayo lumuluhod? Alagad ako ng bituin. Hindi ako luluhod sa Agila. Kung ganon, magtataksil na kayo. Ayaw naming maging tulad mo. Isang walang utang na loob. Sige, umalis kayo. Iwan nyo ang sa bituin. Papatayin niyo ang lakas namin?
Ikaw? Magpapasya? Senyorita, bumalik ka na! Bunso, kasalanan namin. Sa pamilya de la Cruz ang lahat ng ito. At ang pamilya de la Cruz ang babawi. Huwag na kayo mag-alala mga kuya. Teritoryo to ng bituin. Ginang Ramos, anong pinagagawa mo? Miguel Sison. Sinabi ko na noon. Ang nawala sa ama ko sa laban. Babawiin ko. Anong karapatan mong sabihin yan? Isa ka nang may asawa, tagalabas. Huwag kang makialam. Ito ang karapatan ko. Ano? Nag-alay siya ng sarili. Bunso. Ikaw. Hindi mag-aasawa. Walang magiging anak. Bumbuhay de la Cruz. Kahit mamatay, de la Cruz pa rin. Ayon sa patakaran ng mga ninuno, anak ni Antonio de la Cruz, nagbabayad sutla sa'yo. Mary Lou, bigyan kita ng huling pagkakataon. Lumayas ka! Pamangkin, alam kong atat kang maghiganti. Pero para ka lang nagpapakamatay. Habang di pa nagagalit si Pinuno Miguel, lumayas ka na. Bunso, huwag kang padalos-dalos. Wala pang babae na nakipaglaban sa lalaki. Oo nga, Bunso. Ano mang pagsubok, kahit sunog pa. Ang dapat gawin, gagawin ko kahit tamaan pa ng kidlat. Kung ayaw mo nang mabuhay, ngayon, bibigyan kita. Sinahamak lang. Wala sa lugar. Wala akong pakiala. Gusto kong mamatay ka. Ang lakas mong humamon sa akin. So, tinuruan ka na pala ng sikreto ng tatay mo. Pero babae ka lang. Wala namang silbi ang babae. Ang galing naman ng babaeng yan. Anak, ang tanging hiling ko para sa iyo ay ang iyong kaligtasan at kasiyahan. Sinuko ang aking lakas para sa aklat ng Agila, para sa ka. Tay, pinigyan kita ng katarungan. Ang mahal kong pamangkin. Grabe,
Walang binatbat ang mga lalaki sa'yo. Roberto Season, may utang ka pa. At tatanungin kita. Huwag muna. Ang bayaran ako, kahit kailan. Pero ngayon, may utang ka. At tatanungin kita. Sinaktan mo ang mga tao ko. Ang utang na to, paano bayaran? Ang bituin, hinding-hindi mapapasa ilalim sa ibang samahan, sa kanilang bulwagan. Traidor sa mga ninuno si Miguel Sison. Ang salitaan niya ay walang bisa. Si Miguel Sison, ang ama mo mismo ang naghalal sa kanya. Una, sinaktan mo si kuya. Tapos, sinuway mo ang ama mo. Kaya, mapagkakatiwalaan ka pa ba? Isa pa, itinalaga sa iyo ng ama mo ang mga galing niya. Ang bagay na yan, wala itong halaga hanggat di nasusukat. Pero pag nasukat na, sa harap ng mga ninuno, baka wala ng lugar para sa ama mo. Pinapadala niyo ang mga ninuno para pilitin ako. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako tututol sa pagsasama ng dalawang samahan. Dahil gusto niyo pong pagsamahin ng dalawang samahan, mas mabuti pa ako ang bituin ang sumakop sa agila. Ang pinuno ng bituin at agila, kaya ko ring gawin. Sabano mong galing. Lalaban ka pa sa'kin. Kung kaya ko bang lumaban, hindi sa salita na susukat. Ang matibay na kamao ang may pinakamalakas na punto. Kung ganon, pakikinggan ko ang punto mo. Kapag nanalo ako, ang magiging pinuno ng samahan ng bituin at agila ay ako, si Mary Lou de la Cruz. Kapag natalo ako, wawasakin ko ang aking lakas at hinding-hindi nalalabas. Kung takot kang lumaban, Tio Sison, kaya sana isama mo ang mga tao mo at umalis sa samahan ng bituin. Gusto mong mamatay, ha? Huwag mo kong sisisihin. Dahil nasa bituin tayo, para di masabing nang aapi ako, gagamitin ko rin ang bituin. Pagpalit ng mundo! Ang sikreto ng kamay ng agila, imposible! Kamay ng bundok din! Oo, ano? Itinuro yan sa akin mismo ng tatay. Malayo ang lamang sa akin ni Roberto. Para manalo, kailangan ng pagputok ng dalawang mundo. Isasabay ang diskarte ng bituin at ng agila bilang isang atake. Masasanay ko ito. Pero ang hakbang ng dragon ng agila, saan ko matututunan? Sa kamatayan, may buhay. Pipilitan ko siyang gamitin ang hakbang ng dragon. Sa mesa, lalaban tayo sa mesa. Ang mahulog, talo. Ang hakbang ng agila ang pinakamahusay. Naghahanap ka ng kamatayan. Tito, takot ka pang umakyat. Ang yapang mo! Bunso! Hindi pa niya ginagamit ang hakbang ng dragon. Pagpalit ng mundo! Kailan niya natutunan yan? Ang galing talaga ng pamangkin ko. Kailan mo nadnakaw ng pagpalit ng mundo ko? Tito, hindi lang yan ang alam ko. Ilabas mo na ang lahat. Tito, kaya mo ba to?
Pagputok ng dalawang mundo. Hakbang ng dragon. Sa wakas, ginamit mo na. Puso! Sabi ko na, walang makakatawa niyan. Gusto mong gamitin ang pagputok ng dalawang mundo para mapabagsak ako. Magaling ang plano mo. Sayang, di masisira ng peke ang hakbang ng dragon. Tito, di po ako ganyan. Hindi lang po talo ang gusto ko sa inyo. Walang patawad sa pampatay sa ama. Nakakatakot ang bilis niyang lumakas. Hindi siya pwedeng mabuhay. Mukhang ipapakita ko sa iyo ang tunay na kamay ng Agila. Bulsa! Ang kamay ng Agila ni Pinuno Season ay napakagaling. At walang kapantay ang hakbang ng dragon. Bunso. Tatlong patayong guhit. Tatlong guhit, may mga puwang. Hugis baso, nakatayo. Hugis baso, nakabaliktad. May puwang sa gitna. Uno sa gitna. May puwang sa itaas. Bulsa! Roberto Season! Nahulog na si Bunso! Talo na siya! Ano gagawin mo? Laban tong kamatayan. Hindi ko siya hahayaang mabuhay. Walang hiya ka! Mamatay ka na! Roberto Season! Shun, may puwang sa baba. Salamat, Tio. Pagputok ng dalawang mundo. Pagputok ng dalawang mundo! Nagawa niya. Ayon sa tradisyon, kapag natutunan ng pagputok ng dalawang mundo, maaari ng pagsamahin ng dalawang samahan at maging pinuno. Pagpupugay, pinuno. Mula ngayon, isa na ang bituin at agila. Samahan ng bituin at agila. Opo! Pinuno, si Rico Season at si Miguel Season pinatay ang guro. Anong gagawin sa kanila? Ikulong sila sa susunod na araw. Opo! Sige. Ang plano ni na Miguel at Rico ay nabigo at nayon si Mary Lou ay natutunan na ang pagputok ng dalawang mundo. Kagarang-garang, kalma po. Kagalagalang, kalma po! Iligtas muna ang dalawa. Masusunod kagarang-garang. Kaya mo bang talunin si Mary Lou? Panatag po kayo kagalang-galang. Ako ang numero 1 sa kagalang-galang na samahan.
Anong kailangan ninyo? Pinuno Marilu, huwag po kayong mag-alala. Narito kami dahil sa inyong reputasyon. Gusto po namin makipag-usap sa inyo. Ibang landas natin. Wala tayong pag-uusapan. Narinig kong natutunan mo na ang pagputok ng dalawang mundo. Ang aklat na yan, pahiram naman ng tingin. Bigay niyo lang sa amin ang aklat. At sa'yo na ang lahat ng perang to. Ang sinining ng gitnang Luzon ay di para sa iba. Mula ngayon, huwag nang galawin ang liga ng gitnang Luzon. Mulay! Tama na! Nakakahiya ka na! Pinuno Marilu. Ingat sa pag-alis. Salamat po sa pagligtas niyo. Nag-abala ko at gumamit ng 2 bangkay para mamatay para sa inyo. Sa tingin ko, naiintindihan nyo na. Iniligtas ko kayo. Hindi to libre. Ang plano nating agawin ang samahan ng bituin ay nabigo. Kasalanan ko po lahat. Kagalang-galang. Pakiusap po. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon. Sige! Gusto ko si Marilu de la Cruz. Kaya mo ba? Kamahalan. May plano po ako. Sa mundo, ang marunong sa kamay ng bundok ay 3 lang. Kapag patay na kami ni Roberto Sison at may mamatay pa, si Marilu de la Cruz ang magiging tanging suspect. Pinuno, na-confirm na po. Si Miguel Sison po ito at si Roberto Sison. Ipaalam sa lahat. Opo. Ma'am, ang kagalang-galang! Pinagpapadagay ni San alagad ni Don Antonio! Nanggugulo sa maligaya! Ano? Pinapahiya nilang tatay ko. Pupunta ako sa Maligaya ngayon din. Kagalang-galang, umalis na si Marilu. Papunta sa Maligaya. Gumaling na ang kamay paa mo. Bakit hindi mo pa isagawa ang plano mo? Masasunodo. Marilu, kundi dahil sa'yo, hindi sana ako magkakaganito. Miguel! Anong gagawin mo? Papatayin kita. Pinatay sila ng kamay ng bundok! Ano? Wala namang atraso sa kanila ang pinuno. Bakit niya sila papatayin? Sa buong mundo ngayon, si Marilu lang ang marunong ito. Sino pa ba kundi siya? Malinaw ang ebidensya. Itaon ang pista ng mandirigma. Pagbalik ni Marilu, litisin siya sa publiko. Pinuno, sa wakas, nakabalik ka na. Ano nangyayari? Magpupulong ang mga mandirigma para husgahan ka. Marilu de la Cruz. Marilu de la Cruz. Amin ka ba? Anong kasalanan ko? Pinatay mo ang alagad ko at napapanggap ka pa?
Pinatay ko ang alagad mo? Imposible! Ang mga sugat nila ay gawa ng kamay ng bundok. Sa buong mundo, ikaw lang ang marunong nito. Kung hindi ikaw, sino pa? Silang dalawa, parehong tinamaan ng kamay ng bundok. Walang duda. Mary Lou de la Cruz. Anong masasabi mo pa? Saan niyo natapuan ang mga bangkay? Ikaw ang pumatay, tapos tatanungin mo kung saan. Nasa maligaya ako nitong mga araw. Imposibleng ako ang pumatay. May testigo ka ba? Para patunayan ang alibay mo. Si Tatay Ben, ang matandang alalay. Pinauwi niya ako 3 araw ng nakaraan. Siya ang mapapatunay sa akin. Ipatawag si Tatay Ben para harapin siya. Lagot! Si Tatay Ben, patay na! Ano sabi mo? Marilu! Ang lupit mo pala! Pati ang sarili mong pamilya, pinatay mo! Pamilya ko si Tatay Ben. Imposibleng patayin ko siya. Malinaw na ang ebidensya. Sumuko ka na! Sumuko ka na! May nagpapahamak sa akin. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Para kay Tatay Ben. Saan ka pupunta? Kayo? Mapipigilan niyo ako? Anong ginawa ninyo sa akin? Sa tulad mong salot. Paano kami hindi maghahanda? Sa nagbabagang insenso, may lason. Na yon, wala ka nang kakayahang lumaban. Nailason ninyo ako. Kung inosente ka, bibigyan ka namin ng lunas. Pero ngayon, malinaw ang ebidensya. Ano pang masasabi mo? May napintang yung sa akin. Juan Malakas. Juan Malakas! Sina Juan Malakas ang mga tiwala mo? Matagal ko na silang kinulong. Siyempre, hindi ko sila hahayaang makagulo. Hindi pa malinaw. Kayong mga kasabwat ng kasamaan. Pwet, kung alam ko lang na ganyan ka, dapat pinigilan na kita na maging pinuno ng Bituin at Agila. Si Miguel Sison, ang piniling tagapagmana ni Antonio de la Cruz. Sino ka ba sa akala mo? Lahat ang dahilan kung bakit tayo natipon dito. Siguradong narinig na ninyo, si Marilu de la Cruz ay pumatay ng mga inosente. Ngayon, sa harap ng lahat, hahatulan ng patas. Sa lakas niya, pinatay niya ang alagad ko! Dapat siyang pagpila-pilasuhin! Mula pa noon, ang buhay ang kabayaran sa buhay. Dapat lang! Ang babaeng mandirigma ay paputuran. Lalo na pinatay pa niya ang mga inosente. Patayin siya! Patayin! 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 Ngayon, puputulin ang lakas ni Marilu. Bukas, hahatulan. Anong gagawin niyo? Wawasakin ang lakas mo. Sabi ko, hindi ako ang pumatay! Patay ka na, nagdadahilan ka pa. Ilagay ang 12 pako ng buto. Labindalawang pako ng buto para wasakin ang lakas. Mga mandirigma, kung magpatuloy sa pagpatay, ito ang tatapusan ninyo. Pinahamak lang ako. Marilu, ang ama mo'y isang bituin master. Haligi ng liga. At ikaw, pinahiya mo siya. Patayin siya!
Dalhin siya. Bukas. Bitayin. Sunog! Sunog! Bilis! Patayin ang sunog! Mary Lou! Sinong nakakita kay Mary Lou? Nakatakas kaya si Mary Lou sa gulo. Pinuno, may bangkay po rito. Daw hindi to. Hindi kaya si Mary Lou to. Sa bangkay na to, may 12 pako ng buto. Si Mary Lou ito. Buti nga't patay na. Mukhang gusto na siyang kunin ng langit. Ipaalam sa lahat. Si Mary Lou ay patay na. Kamusta ang plano? Binabati po kayo, kagalang-galang. Si Marilu, patay na! Patay na! Sino nag-utos na patayin siya? Kagalang-galang, kalma po. Nagkasunog po sa pitan. Si Marilu, nasunog po siya. Masunog siya? Paano na ang Serpent King's elixir ko? Hayaan na. Ang liga ng mandirigma ng gitnang Luzon muna ang kukunin ko. At maghahanap ng ibang paraan. Gising ka na. Buksan mo ang mata mo. Nasaan to? Bakit ako nandito? Huwag kang gumalaw. Ako ang nagligtas sa'yo. Salamat po. Paumanhin po, sino po kayo? Huwag mo nang alamin ang pangalan ko. May utang na loob ako sa tatay mo. Nangako ako. Kapag nasa panganib ka, ililigtas ko ang buhay mo. Hi. Huwag kang gumalaw. Sa mga ugat mo, dinampian ko na ng gamot. Durog ang mga ugat ko. Itong gamot. Sayang lang ito. Kalokohan! Ang sakit na di kayang gamutin ng iba? Ako, iba. Sa buong mundo, walang pasyente na di ko kayang gamutin. Talaga po. Yin at yang, dalawang magkaibang mundo, natutunan at likas. Nalaman kong ang mga ugat mo ay nasa tuktok na ng natutunan. Kung maabot mo ang likas na antas, walang kapantay, walang duda. Wasak ang mga ugat ko. Ang pag-angat sa antas ay imposible na. Palaumangat sa antas, kailangan muling puwing ang 8 ugat. Ngayong wasak na ang iyong katawan, hindi ba't ito ang pagkakataon? Sinasabi niyo na kaya niyo akong ayusin? Sa gitna ng kadiliman, doon ka magsisikap. Pero sa muling pagbuo ng 8 ugat, dapat mong tiisin ang sandaang lason. Isang mali lang, mapuputulan ka ng buhay. Matapang ka ba? Malaya ka na sa lason. Ituturo ko sa iyo ang hininga ng tagong. Magpapalutang-lutang ito sa iyo, mawawala ang hiningat tibok ng puso mo para di ka bumigay sa pag-aayos ng buto mo.
Sa 3 kung ayaw lang, nagawa mo na. Salamat po. Ngayon, hindi ka na apektado ng lason. Walang kapaguran. Panahon ng magpaalang. Anong atake? Ilabas mo na! Walang kwenta! Talo ka na! Walang kwenta! Lahat kayo, walang kwenta! Ikaw! Ayon sa patakaran, dapat kayong magpabald at sumapi sa kagalang-galang na samahan. Paano na tayo niyan? Ang liga ng gitnang Luzon. Ang bituin at agila na lang ang natitira. Wala akong kwenta. Di ko na mapoprotektahan ang sanggay ng malakas na kamao. Sinong susunod? Wala na bang matapang sa liga ng gitnang Luzon? Kung wala, luhod na lang kayo sa akin. Samahan ng bituin at agila. Juan, malakas. Subukan natin. Wala na ang pinuno nyo. Isang hamak na sisiw. Malito. Ito pa ang bituin? Wala sa lugar. Kuya! Sa binti niya! Hindi pa ako pwedeng magpakita. Titingnan ko ang pakay nila. Pape ka lang. Sa binti! Galing! Galing, kuya! Galing! Galing, galing, galing! Tigil! Bakit may tagalabas na natuturo sa ring? Ang inyong anunsyo ay walang sinabing bawal magturo. Tama! Wala namang sinabi sa anunsyo na bawal magturo. Ngayon, meron na. Mula ngayon, may tatag na patakaran. Sa labas ng ring, bawal na magturo! Hindi batas! Bakit? Tama! Bakit? Hindi batas! Hindi batas! Hindi batas! Dahil ang patakaran ko, ang batas! Ang Liga ng Gitnang Luzon, wala nang makakatapat sa akin. Kaya ang tagapangulo ng Liga ay sa kagalang-galang na samahan na. Kung nandito lang ang pinuno, hindi kanya kakayanin. Sayang lang ang pinuno. Wala tayong magagawa. Pumatay ng inosente si Mary Lou. Hindi natin yan pwedeng palampasin. Tanga! Tanga! Ang tanga ninyong lahat sa gitnang Luzon. Hanggang ngayon, di nyo pa rin alam ang katotohanan. Ano sabi mo? Pinagbintangan lang ang pinuno? Pinagbintangan lang? Sila nga pala ang nasa likod nito. Kung hindi pumatay si Mary Lou, bakit ang tama sa biktima ay gawa ng kamay ng bundok? Dahil nasa amin si Miguel Sison. Niloko ng pala tayo! Miguel Sison?
Hindi pala siya patay. Magkasabwat pala kayo ni Miguel Sison. Sinadya niyong pagbintangan si Mary Lou. Hindi ba kayo takot na magkasakitan tayo? Kung ganon, ano pang laban? Sugurin natin sila! Akala mo ba di ako handa para sabihin ang totoo? Wala akong paki sa plano mo! Sugo! Suko! Anong ginawa ninyo? Utang na loob mo to, tagapangulo. Nakalimutan mo na. Paano mo pinatay si Mary Lou de la Cruz? Listen! Sayang, matandang taksil. Hindi ka umino. Ilabas ang lunas! Ilabas ang lunas! Basta't magpasakop ang liga ng mandirigman ng gitnang Luzon sa kagalang-galang na samahan, maraming lunas. Huwag tagapanggulo. Huwag natin siya pagbigyan. Tama! Ang liga ng mandirigma ng gitnang Luzon. Hindi tayo magpapasakop sa isang hamak na salot. Papatayin kita! Wala ka sa lugar. Dahil atat ka ng mamatay, papatayin na kita. Tapos ng laro. Sa tingin ko, ang laro mo ang tapos na. Mary Lou de la Cruz. Mary Lou de la Cruz! Buhay ka pa pala! Pinuno, bumalik ka na! Pinuno, buhay ka pa! Nakalimutan nyo na ba? Ang mga ugat ng pinuno nyo ay kayo mismo ang pumutol. Patayin siya! Opo, Pinuno. 12 pako ang tinusok sa kamay nyo. Durog ang butot ugat nyo. Hindi na kayo makakagalaw, Pinuno. Mary Lou de la Cruz, sumuko ka na lang. Ayokong apihin ang isang walang kwentang babaeng durog ang ugat. Kanina, hindi ba tinumba mo rin ako sa isang palad? Kung di mo ako sinugod, paano ako matumba? Yung palad mo kanina, ginamit mo ang buong lakas mo, no? Pinuno, durog ang butot ugat nyo. Sa ilang buwan lang, hindi pa kayo magagaling. Pinuno, ikaw na lang ang tagapagmana. Huwag na po kayo. Marilu, narinig mo? Sabi ng mga tao mo, bumaba ka na. Sa tingin ko, sumuko ka na lang. Laban na! Kung ayaw, sumuko ka! Sige! Dahil atat ka ng mamatay, bibigyan kita ng gusto mo. Nanaro tayo! Kaling! Hindi kaya. Bumalik na ang lakas ng pinuno at mas malakas pa sa dati. Imposible! Mary Lou de la Cruz, sirap na sirap mo na. Hindi ka na makakapag-ensayo. Ang lunas, ibigay mo at lumayas ka sa gitnang Luzon. Sabihin mo kay Criselda Villanueva na bumalik na si Mary Lou de la Cruz. Layas! Ayos lang ba kayo? Salamat, Pinuno Mary Lou. Pinuno Mary Lou, nagkamali po ako sa inyo noon. Patawad po. Yung dati, nabulag lang din kayo. Ngayon,
Gusto ko lang mahanap ang salarin. Si Miguel Season. Huwag na kayong magaganyan. Pinuno. Kami. Pinuno. Marilu. Bilang tagapangulo ng liga, nagtiwala ako sa traidor. Ako pa ang sumira sa mga ugat ninyo. Kasalanan ko. Pinuno Marilu. Ang lakas ninyo ngayon, higit pa sa akin. Sa tingin ko, ang pwestong ito, sa inyo na dapat mapunta. Tama po, Pinuno Marilu. Napakalakas ngayon ng kagalang-galang na samahan. Ikaw lang po ang makakapigil sa kanila. Pinuno, ikaw lang po ang may ganyang lakas. Pumayag na po. Pinuno, Mario, pumayag na po. Pinuno, pumayag na po. Pumayag na po, Pinuno Marilu. Sige. Kung ganoon, tatanggapin ko na. Si Marilu de la Cruz! Buhay pa pala! Malapit nang matupad ang aking mitiin. Miguel Season. Sabi mo patay na siya. Niloko mo kami. Kakananggalang, hindi po! Hindi po! Kakananggalang, maawa po! Kakananggalang! Niloko mo ako. Kung ganon, wala ka ng silbi. Kaganang-galam! May paraan pa po! May paraan pa po! Tutulungan ko po kayo na makuha ang gusto ninyo. Si Marilu de la Cruz, may taong pinaka-importante sa kanya. Sino? Si Enrico Ramos. Si Enrico Ramos. sa itsura konto, magagalit kaya si Lo. Amang, pag nakita kayo ni Pinuno Marilu, tiyak na matutuwa siya. Tara na. Enrico. Lu, buhatin ka pa pala. Ang paya mo na. Pinuno Marilu, nung malaman po ang kamatayan nyo, nagwala po si Amang sa paghahanap sa inyo. Hindi po kumain at uminom. Muntik na po siyang... Mabutit bumalik ka. Ayos lang ako. Umuwi ka na. Mula ngayon, huwag ka nang bumalik. Amang, sobra na si Pinuno Marilu. Tara na. Amang, hindi na ba talaga siya babalik? Umuwi ka na. Paano po kayo? Mag-isa lang ako. Tagapanggulo, sabi ni Criselda Villanueva, may papakatao siya ng kagalang-galang para magkasundo sa gitnang Luzon. Magpapakasal daw kay Enrico Ramos. Ewan ko lang kung anong pakay niya. Anong kasal? Kalokohan yan. Oo nga, si Enrico Ramos. Sobra na si Enrico Ramos. Paano siya papakasalan ng taga-kagalang-galang? Ang pamilya Ramos ay mayaman. Kapag nakipagsabuatan siya kay Criselda, si Criselda dito sa gitnang Luzon, lalo lang magiging mayabang. Tagapanggulo. Itong kasal, hindi natin sila pwedeng hayaang magtagumpay. Imposibleng pakasalan ni Enrico si Criselda. Dito, sigurado may iba pang dahilan. Tagapanggulo. Nasa kamay mo na ang imbitasyon. Totoo yan. Imbitado ako sa kasal, kaya pupuntahan ko. Kung tapat na traidor si Enrico, hindi ako magpapakampi. Susundin po namin ang tagapangulo.
Criselda, nandito na ako! Nasaan si Enrico? Enrico! Anong gagawin mo? Simple lang. Ang buhay mo kapalit ng buhay niya. Lou, hayaan mo ako. Alis na. Alis na. May patakaran. Huwag idamay ang pamilya. Tatawa-tawa. Di ba't naging monghe ka na? Hindi na siya pamilya mo. Hindi siya mandirigma. Bakit mo siya idadamay? Patakaran nyo yan. Sa kagalang-galang na samahan, para sa layunin, kahit anong paraan. Sugod! Sige. Isang hakbang mo, mas malapit siya sa kamatayan. Sige! Makinig ka. Kapag may nangyari kay Enrico, na yon, walang makakalabas ng buhay. Si Vige bibigyan kita ng pagkakataon. Matapatan mo lang siya, pwedeng isama mo si Enrico. Sige. Teka, sa laban na yon, hindi mo pwedeng gamitin ang mga galaw ng bituin at agila. Tingnan mo. Patay na. Bisabay mo siya! Halika, Enrico. Bilis! Bitawan mo na si Enrico! Nasa loob si Enrico. Pumili ka. Bitawan mo si Enrico. Huwag kang magloko. Kundi, papatayin kita. Patayin mo ko. Habang buhay, hinding-hindi mo na makikita si Enrico. Hindi mo pa ba siya bibitawan? Papatayin ko silang 5. Bitawan mo na ako. Hi, Mary Lou. Isang pagkakataon lang. Kapag nagkamali ka, silang 5, pati si Enrico, mamamatay lahat.
Ako si Enrico! Ako ang totoong Enrico! Lou, ako si Enrico! Napese sila! Mary Lou, nakilala mo ba si Enrico? Hindi. Iba ang pikas na ito sa kay Enrico. Ang pikas ni Enrico sa likod ng tenga, kay Miguel Sison ko lang sinabi. Si Miguel Sison ang nagpapanggap. Ano kaya ang pakay nila? Nahanap ko na. Susundin ko na lang ang plano nila. Mary Lou, tingnan mong mabuti. Isang pagkakataon lang. Kapag nagkamali ka, mamamatay si Enrico. At silang lahat mamamatay din. Ngayong pinili ko na, hindi ako magsisisi. Lou, tara na. Delikado rito. Ihahati kita. Hindi ko inakala. Nahanap mo nga. Tupad ang salita ko. Alis na kayo. Sa'yo na ang kamatayan. Hindi ka si Enrico. Miguel Sison. Ikaw na naman. Hindi ka pa rin namatay. Ang swerte mo naman. Kagalang-galang, ang dugo ni Mary Lou ay nakuha na. Nakuha ko na ang gusto ko. Hanggang sa muli. Pinuno, ayos ka lang ba? Ayos lang. Bakit kayo naparito? Pinuno, nalaman na po namin. Nasa pamilya Ramos si Enrico. At nakita ko mismo na nakakasuot ang kasa si Enrico at tinatanggap si Criselda. Oo nga, Pinuno. Yung si Enrico, tumalikod na ba siya sa atin? Sa pamilya Ramos. Niloko ako! Hindi ito dugo ni Mary Lou. Nilagyan niya ng dugo ko ang kutsilyo. Chinang, na yon, anong gagawin natin? Hayaan mo siya. Anong gagawin mo? Di ba gusto mong iligtas ang magulang mo? Palit niyan, dugo ni Mary Lou. Para saan ang dugo ni Lou? Kunin mo lang. Hindi na sila mabubuhay. Kapag nasa panganib ka, sa lugar na madalas nating puntahan, ibrawing mo tong simbolo. Kapag nakita ko, maiintindihan ko agad at agad kitang maliligtas. Sige, kahit ano pa. Pinuno! Nasa panganib si Enrico. Yukura ng isa't isa! Teka, Mary Lou, sinira mo na naman ang plano ko. talaga bang papakasalan mo si Criselda? Magpapakasal ka talaga kay Criselda? Lou, kasi... Sigaw, mukhang kayo ni Mary Lou ay sobrang malapit pala. Habang ganyan ka, lalo kitang di palalampasin. Sabi ko na nga ba? Pinilit mo si Enrico! Ano po ang gagawin? Criselda. Kayo, hindi niyo ko kaya. Pitawan si Enrico. Palalapasin kita. Miguel Sison, atakihin mo siya. Tandaan mo,
ang pangako mo. Sa loob ng 15 minuto, kailangan kong makita ang dugo ni Mary Lou. Kundi, papatayin ko ang pamilya mo. Heto si Enrico. Enrico, ayos ka lang ba? Lou, hindi ka dapat pumunta. Hindi ba't ikaw nag-iwan ng marka sa labas? Anong marka? Hindi ako. Trap to ni Griselda. Alis na. Alis na. Alis! Anong problema mo? Alice! Ipaliwanag mo sa akin. Alice! Alis na! Ipaliwanag mo sa akin. Sabi ko, alis na. Ikaw, papatayin mo ko? Anong ibig ko sabihin? Anong gusto mo? Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Kinidnap ni Griselda ang magulang ko. Pinakuha niya ang dugo ni Lou. Itong si Griselda, may masama nga siyang balak. Sabi niya, sa loob ng 15 minuto, kung di ko makuha ang dugo ni Lou, mamamatay ang magulang ko. Mamamatay na. Hindi pwedeng kunin ang dugo ng pinuno! Hindi pwede! Malay natin si Griselda Villanueva. Para saan ang dugo ng pinuno? Huwag ibigay! Hindi ibigay. At dapat tunay na dugo, kailangan nating kalma langin si Griselda. Kundi, mapapahamak ang mag-asawa. Pwede bang peke na lang? Ginamit ko na yan. Isa pa, malalaman niya. Sige, saan tayo magkikita? Huwag na. Pagkatapos, dalhin mo sila. Lou, Ito ang pinakamabuti. Sige. Lou. Ingat ka. pakawalan niyo na ang mga magulang ko, di ba? Enrico! Anong ginagawa niyo? Sa dugo ni Mary Lou, ang Serpent King's elixir ko ay mas lalo pang gaganda. Pagkatapos ng plano ko, syempre, pakakawalan ko ang mga magulang mo. Walang hiya ka! Sabi mo, kapag nakuha mo ang dugo ni Mary Lou, pakakawalan mo ang mga magulang ko! Tanggal lang ang maniniwala dyan. Enrico, kinuha mo talaga ang dugo ni Lou? Paano mo nagawa to? Oo nga, Enrico. Mag-asawa pa naman kayo. Hindi mo dapat ginawa yan. Nay! Nay! Kahit ano pa, kailangan po kayong iligtas! Mukhang tunay na dugo nga ni Mary Lou. Bantayan niyo sila. Griselda Villanueva, ginawa mo ang lahat para sa dugo ko. Ano ba talaga ang pakay mo? Mary Lou, ang dami mong dugong binigay, pero di ka pa rin nagpapahinga. Nagtabo ka pa sa akin? Ngayon, hindi na kita palalampasin. Sugar. Sa wakas, dumating na kayo! Enrico! Iligtas na? Sige.
Mary Lou, ang galing mo talaga. Para malaman mo, immune sa lahat ng lason ang dugo mo. Gagamitin ko ang dugo mo para gawing Serpent King's Elixir, para magkaroon ako ng pambihirang lakas at para maging immune na rin ako sa lahat ng lason. Ganito kagandang bagay, syempre, kukunin ko. Ikaw. Mary Lou, pag natapos ko ang Serpent King's Elixir, papatayin kita ng libo-libo, milyon-milyon. Pinuno! Pinuno! Ang pamilya ni Enrico, nauwi na namin. At si Griselda? Hahanapin natin siya. Sige. Patayin, Marilu. Patayin si Marilu. Roberto Sison, hindi ba't patay ka na? Anong nangyayari? Patayin si Marilu. Anong nangyayari sa kanya? Wala siyang malay. Pinuno, mag-ingat! Gising na ako. Anong nangyari sa'yo? Griselda Villanueva. Pinainom niya sa akin ang bigong Serpent King's Elixir. Sa loob ng epekto, sa kalahating oras, wala akong kamalayan. Sunod lang ako sa utos niya na patayin si Marilu de la Cruz. Napakalakas pala ng gamot na yan. Bigong pagsubok pa lang yan? Kung nagtagumpayan, gaano kalakas kaya? Oo nga. Bigong pagsubok lang pala. Buti na lang. Tama mo ang aking vital point. Kung hindi, baka hindi pa ako magising. Nasaan si Griselda? Pipigilan natin siya na matapos ang Serpent King's Elixir. Nasa laboratorio pa. Juan, malakas! Ibalik mo siya. Opo. Marilu, matagal na kitang hinihintay. Griselda. Gusto kitang patayin. Matagal ko nang gustong gawin to. Mary Lou, hindi mo ko kaya. Mary Lou, tako ka na pa? May gamot siya. Hindi ko siya kaya. May paraan na. Ang Serpent King's Elixir na nileha ko, yan ang pinakamakapangyarihang lakas. Mamatay ka na. Takot ka na? May gamot siya. Hindi ako pwedeng lumaban ng patas. May paraan na. Ang Serpent King's Elixir na nilikha ko ay walang kapantay na kapangyarihan. Mamatay ka na! Ah! Marilu, walang hiya ka! Sa tulad mo, kailangan ng espesyal na paraan.
Mary Lou, kahit di ako makakita, hindi mo pa rin ako kaya. Buti na lang. Natamaan mo ang aking vital point. Kung hindi, baka matagal pa akong magising. Marilu, akala mo ba ang kahinaan ko ay hindi magbabago? Ah, Salamat sa paalala. Hindi. Imposible. Hindi. Imposible. Sinira mo ang lakas ko. Pinuno! Pinuno! Criselda Villanueva, marami kang kasalanan. Pumatay ka ng inosente sa gitnang Luzon. Mananagot ka. Hindi niyo ko makuhuli. Sabi ko, kaya kung gawing mga ordinaryo ninyo, mga henyo. Lahat kayo mas malakas sa kanya. Payag ba kayo na ang babaeng to ay laging mas malakas sa inyo? Ha? Ang mandirikma ay dapat umasa sa sariling lakas. At Maksanay! Sinong gustong maging tulad mo? Puro masamang paraan. Hindi ka pa rin nagsisisi. Ang panalo ang tama. Na yung natalo na ako, patayin o parusahan, bahala na kayo. Huwag niyo kong asahang yuyu ko sa'yo. Hindi ka pa rin nagsisisi. Ang panalo ang tama. Na yung natalo na ako, patayin o parusahan, bahala na kayo. Huwag mong asahang yuyu ko ako sa'yo. Iba ako sa'yo, hindi kita papatayin. Pinamunuan mo ang kagalang-galang na samahan sa pagpatay sa mga inosente sa gitnang Luzon. Dapat mong pagbayaran ang bawat buhay na nawala dahil sa'yo. Anong gagawin mo? Dalhin sa gobyerno. Ang batas ang hahatol sa'yo. Tara! Tara! Ayoko! Hala! Ayoko! 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 Panahon ng lumabas. Tingnan ang mundo. Sampung taon. Gaya pa rin ng dati. Daddy! 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 Anak, anong nangyari? Hindi ko na mahanap si Daddy. Ayos lang, nandito si tita. Joy! Joy! Daddy! Daddy! Pinakaba mo si Daddy. Sabi ko, huwag kang tumakbo. Nag-aalala si Daddy. Narinig mo ba? Siya.
Bumalik na. Kumusta ka? Shika? Bumalik ka na. Mabuti't maayos ka. Daddy, uwi na po. Hinihintay na tayo ni Mommy. Daddy, kilala niyo po ba si Tita? Daddy, anong binili niyo para sa akin? Binilhan ka ni Daddy ng paborito mong osmanthus cake. Yehey! Paborito namin ni Mami yan.